bilyon ang pinag-uusapan natin. Ni Katiting po, wala na yan si Duque. Pero believe ka kay Tatay Digong, alam nyo kung bakit ako tumahimik sa kaatake kay Duque? Nababagalan kasi ko kay Duque. Yun lang po. Alam nyo po kung bakit ako tumigil na sa kaatake kay Duque? Sabi po ni Tatay Digong, alam mo, si Duque, tinalaga ko yan. Naniniwala ako sa kakayahan ni Duque. Pag bumagsak si Duque, babagsak kami pareho. Eto po, grabe. Very willing ang Pangulo na ipahamak. Wala nang matira. Yung iningatan ng mga pangalan nila Bersamin, nila Pagdamangaman at ng iba pang mga hindi ko sasabing matino eh. Baka talagang kasama rin sila sa sindikato eh. Pero alam mo yon, yung nagkahawa-hawaan lang. Kaya lang siya, very willing siyang ilaglag ang lahat ng nakapaligid sa kanya. Wala na po natitira, Mr. President. Lahat na po nilaglag nyo na. Miski nga si Torre. Naalala ko lang, miski nga si Torre. No? Miski po si Torre na talagang kahit na ano iutos nyo, sinusunod. Miski nga si Torre na kahit magmukha siyang walang iya, tinablan nyo rin dahil yung kinampihan nyo, yung sinasandigan nyo ngayon, yung sinasandigan ni BBM ngayon, yung magkapatid na Rimulya. Ano bang mga Rimulya? Yung anak nga pawalang sala agad eh. Ang point ko lang dito, ito pong mga tao na to na nakapaligid kay BBM, kung sakaling si BBM ay medyo alanganin na, alanganin yung kalagayan sa mga tao, very willing siyang ilaglag, very willing siyang ipakain. Yan po ba yung totoong leader? Yung ICC, very willing i-itcha dun ng mga Duterte, kahit na yung Duterte nagpalibing sa tatay niya. Kaya nga po, hindi na tayo magtataka eh. Simple lang po, simplihan na lang po natin ang paliwanag dyan. Katulad nga ng sinabi ni Ate Amy, na pinaka mangga sa lahat. Mangga pala ba dong? Bakit ka naniniwala? Alam niyo po yun? Gamitin natin ang mga manggagamit. Bakit kinakailangan sila lang ang manggamit? Marami nagtatanong, isa na si Auntie Claire. Ano ba ang purpose ni ni Amy? Bakit niya sinisiraan ng Pangulo? Yun ang tanong namin sa iyo, Auntie Claire. Paano kami maniniwala? Ibig mo sabihin, kapatid niya mismo, sa tagal ng panahon, nililigtas ni Amy ang kanyang kapatid. Sa tagal ng panahon, gusto niyang hanggang kay Martin Romualdez lang tayo magalit. Sa tagal ng panahon, gustong palabasin ni Amy Marcos na ang kapatid niya ay biktima lang ng mga nakapaligid sa kanya. Sa tagal ng panahon, pinalalabas ni Amy Marcos, nabubulungan lang ang kanyang kapatid. Pero ngayon po natin napagtanto na humihingi yung kapatid niya ng payo sa mga namayapa na. Ang advisor ni BBM ay si FM Senior. Hindi pa tayo nabahala. Dinagdagan pa. Hindi lang si Senior ang kanyang advisor. Kung hindi yung mga namayapang tauhan ni Senior, katulad nila Blas Ople. At yung mga tao pa nung unang araw. Kaya po si Enrile talagang tagapayo nyo pa rin eh. Kasi nga lahat ng mga tauhan ni Senior, yun ang mga tagapayo niya. Hindi tayo nagtataka. Hindi na po tayo nagtataka. Ngayon, pinatunayan po ni Amy Marcos, imagine ninyo, ang Malacanang ginagawa nilang party-party. Ito po ay simbolo ng pamumuno sa mga Pilipino. Binababoy ng pamilya na yan. Mantakin mo, sino maniniwala? Lahat na nakapaligid sa akin, korap, pwera ako. Kaya papalitan ko sila.
At matino na naman kami. 'Pag nalaman ko na naman na korap, papalitan ko na naman. Alam niyo po, 'di ba, sa tagal ng panahon kaya po kami naniniwala ko na mangga talaga si Aimee. Pero sa tatanungin niyo ngayon, bakit eto po, yung mga munyaman, eto po yung mga katropa talagang makikita niyo naman po, eh. Alam niyo po kitang-kita po sa kanilang pagmumukha, nagsitanda na po sila na ngiwi-ngiwi, nagsitanda na po sila na may depekto na yung pananalita. Wealthy and wired, Aimee names Inigo Sobel, Tony Boy Florendo, Anton Lagdameo as Bongbong's alleged drug buddies. Grabe, may mga ang lalakas po nila. Kaya hindi katakataka na si Tantoco hindi kinaya. Sanay na sanay, eh. Okay, eto po, si Larry Gadon, ano sabi ni Larry Gadon? Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Kasi malapit nang kumanta yung bagman dyan sa Ilocos. Yung mga DPWH project na yan. O, siniraan mo rin yung pamilya ni Marcos sa Ilocos. Sige, pakantahin nyo na lahat. Maganda po to, eh. Alam nyo po, natutuwa po ako, no? Sige, maglantaran po kayo. Huwag ka kaya lang naawa ko sa Pilipinas kasi kaya tayong i-drag. Pagsak ang ekonomiya, sinong magtitiwala sa atin na may mag-invest ba sa atin? Malamang merong mag-invest sa atin. Yung mga ano rin, yung mga sindikato din. Putya, open na yan. Wala nag-invest sa Pilipinas. Yakagin natin yung... Kaya pag may biglang mga investor dito, dapat alamin natin kasi malamang mga sindikato. Wala pong matinong investor na mag-invest sa Pilipinas kung natuklasan po nila yung kapatid ng Pangulo ay pinagbibintangan siyang adik. Thank you very much kay Senyora Traveler sa $2 na pangkape. Oy, uso pa po ang pakape, ah. Okay. Pasagutin naman natin sila. Baka naman may katwiran tong mga to, di ba? Ito po. Ito po yung mga aso. Ayan, nanawagan naman po yung Teddy Casino. Grupo ng Bayan ng Tibang Kalyado nanawagan na magbitiw na sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Inday Sara. Tignan po ninyo. Ito pong mga ganitong panawagan. Ito po yung mga panawagan ng takot sa mga Duterte. Bakit po kayo mananawagan? Dalawa po ang katwiran bakit mananawagan na po ang mga tao ngayon na magbitiw na sa pwesto. Una, yung sinasabi ni Aimee Marcos, adik ang Pangulo. Pag adik po talaga, sabihin ko sa inyo, ito po personal na karanasan. Hindi po ako ang nag-adik, ha. Personal na karanasan ko po. Napakabuti po nung kamag-anak. Wag na po natin. Basta personal po, ang laki po ng pagbabago sa utak mo pag ikaw ay nagdodroga. Kahit na gaano pa kabait yan, once na napasok na po ng droga yung utak, magbabago at magbabago. Huh? Kahit ano pa pong gawin ninyo. Hindi po ako nagtitiwala na yung adik matinong mag-isip. Lalo na yung mga yan. Unli po yan. Kung kayo po ay adik at napakayaman nyo, unli po, di ba? Unli yung droga. Pero hindi po kayo mangingimi. Bakit po ganun na lang kagarapal? Hindi kasi normal yung pag-iisip. Alam nyo, yung mga military takeover, kahit may BP, pwede naman mag-military takeover. Bakit naman hindi natin lalabanan yan? Dapat sumunod sila. Hindi po pwede, hindi po papayag yung mga tao. Ano yan, martial law na naman? Hindi po. Alam ng mga military na sila ay tagapagtanggol ng konstitusyon. Alam po ng mga military na ang konstitusyon nagsasaad na pag ang
ang isang pangulo ay bumitaw, nag-resign o incapacitated, hindi na po kayang mamuno, yan po yung kung totoo yan sinasabi ni Amy, hindi po dapat mamuno ang isang adik. Imagine, binaboy nila si BP pero in the end, lumabas din ang katotohanan. God is good. Maraming salamat, Mocha Princess na nagbigay ng $5. Wala po. Ano man ang mangyari sa Pangulo, Vice President po ang papalit. Yan po, labag sa konstitusyon. Lahat ng gagawin nila, labag sa konstitusyon pag hindi po Vice President na pumalit. Kahit na po, yan po ang panawagan nila ngayon. Di ba binasa ko na yan sa inyo? Yan yung laman ng sinasabi ni Arnold Clavio. Si Arnold Clavio po, kaya po, ganyan po ang media. Dala-dala, bakit si Arnold Clavio lang yung binabasa natin? Kasi siya yung pinakasikat yan sa mga media na iisa yung dinadala. Di ba? Hindi po pwede yan na manawagan sila na military takeover. Yan yung sinabi ni Arnold Clavio. Tapos ibigay daw kay Rason, kay Ramon Ang. Utot nyo. Ba't binoto ba namin si Ramon Ang? Si Rason at saka si Pangilinan? Tae mo. Arnold Clavio. Yan po. Yan ang bukang bibig nila. Mag-take over yung militar tapos ibigay kay Ramon Ang. Hindi namin binoto si Ramon Ang kahit kailan. Si BP Sara binoto namin. Okay. Hindi lang po budget ang ubusin natin eh. Durog-durog po tayo. Alam niyo kung bakit? Kaya po dapat yung mga congressman sa panawagan po ni Meow Meow, suportahan niyo po. Isalban ninyo. Eto, kasi meron pang inaasahan tong lintik na mga negosyante na to eh. Tong mga oligarkiya na to, umaasa pa sa dilaw. Wala na po naniniwala dyan sa dilaw na sa buwatan pa rin sa Marcos. Kita nyo, tahimik pa rin sila hanggang ngayon. Kaya po, totohanang masasabi natin na to ang totoong mga grupo lamang laban sa korupsyon, yung mga Duterte Group at saka yung Iglesia ni Cristo. Yan lang po ang totoo. Yan lang ang totoong anti-corruption. Iglesia ni Cristo at saka mga Duterte. Yung ibang grupo nagpapanggap lang ng anti-corruption pero kakampi sila ni Marcos. Kasama ng bayarang media. O, bayarang media kayo. Sige, sagot na po tayo sa mga katwiran nila. Ito po ang sinabi naman ni Charis. I have always acknowledged and respect blah blah blah. It pains to see me how long she has gone to the point that she resorts to a web of lies aimed at destabilizing this government to advance her own political ambitions. So pinagbibintangan po ni Charis yung kanyang tiyahin na meron lang ina-advance na political ambitions. Naniniwala ako sa iyo, Charis. To further repeat an accusation against President Bongbong Marcos and the First Lady, and for the first time, even myself, there is only one false but dangerously irresponsible. Sa lahat po ng binabanggit ni Senadora, walang basehan, walang katotohanan at walang magandang idudulot sa bayan. Ikaw naman medyo matino-tino ka pa, Charis, no? Bakit hindi mo kumbinsihin yung tatay mo at nanay mo na publicly sa luneta o kahit kahit na nakaharap lang yung mga bayarang media, no? Publicly, bakit ayaw nyo mag-hair follicle test? Pare-pareho. Isang shot lang yun. Ilang oras ba yung hair follicle test bago lumabas ang resulta? Bakit hindi nyo gawin? Sabi lang kayo na sabi, wala nang tiwala ang mga tao sa mga sinasabi ng pamilya nyo. Kaya dapat hindi na yan sabi-sabi lang. Thank you very much kay Glenda Fernando na nagbigay sa atin ng $10 na pangkape.